This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayun, magandang gabi mga kapatid. Kumusta kayong lahat? Actually, na-late na tayong gumawa kasi kaninang umaga, marami tayong mga ganap sa buhay. And pinangako ko sa ating Ama sa Langit na kahit na gabi na ako mamaya, I will do na mag-serve sa kanya even Saturday ngayon. At sabi ko, pag Sabado I need to rest, but I was impressed to gumawa nito para sa ating lahat na mag-prepare para bukas, araw ng Linggo. And hope po na nasa maayos po kayong kalagayan, nakapaghapunan na po kayo sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Pagpalain po kayo ng ating may kapal. Kailan ka huling nakaramdam ng tunay na kagalakan? At kapag dumating ang pagsubok, paano mo mararamdaman ang biyaya ng Diyos? Ako nga pala po si Brother Dave, sa hindi pa po nakakakilala sa akin. At sa episode na ito ng ating podcast, pag-usapan natin ang panahon ng kagalakan at biyaya. Isang paalaala na kahit gaano man kabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, may mga sandali pa ring puno ng liwanag, pagmamahal at pag-asa. Alam niyo po, the moment that we focus on the things ng langit, doon mararamdaman yung pag-asa sa buhay. Kanina nga habang gumagawa ako ng trabaho, kasi nagsimula pa ako ng pagpiprint ng aking mga requirements para po na ipasa sa Monday. Nagsimula po ako ng I think that is 8 o'clock. Nakatapos pa ako ng 9 o'clock in the evening. And alam niyo po yung pag-aantay kasi madami pong documents. Pero dito natin makikita na in spite sa mga challenges na dumarating sa atin, pwede pa rin tayong maging maligaya, magkaroon tayo ng liwanag, pagmamahal at pag-asa sa buhay. No, nakadepende na po yun sa atin. Habang parang stress na ako kasi parang hindi ko na magawa yung ibang trabaho ko. Parang pumapasok sa isip ko na, alam mo Dave, you have the choice to be happy or not to be happy this time. Kasi pagayaan natin yung stress, dire-diretso yun eh. Hanggang maita natin na-drain tayo. So parati tayong may choice na maging masaya at maging mapayapa sa loob in spite na sa busy. Sabi ko nga, kailangan natin i-enjoy lang kaysa sa ma-stress tayo. Naalala ko nga yung isang parang coach siya na hindi mo mapipisa yung isang itlog kung pipisain mo siya, di ba? Parang kailangan mo mag-antay. Enable na hindi ka mainip na pagantay, gumawa ka ng ibang bagay. Sino ako kanina habang nagpiprint, sabi ko, baba muna ako, spend muna ako doon, no, para hindi ko bigyan too much ba yung pagkakataon na tinitingnan ko yung printer, kaya matatapos to, di ba ganun? So, ganun po, in spite sa mga challenges, kasi yung week na to, itong lesson ng week sa Doctrine and Covenants, puno siya ng lesson ng mga challenges. But this Saturday, sabihin ko na ito yung panahon that we will rejoice. Panahon ng kagalakan, panahon naman ng biyaya na dumarating sa atin. Sa bawat pagluha, may biyayang dumarating. Sa bawat pagod, may kapahingahan na ibinibigay ng Diyos. Alam niyo po, sa bawat sakripisyo na ginagawa natin, darating yung araw, maaanin natin yan. Kasi yung mga binhi, hindi naman yung mga palay o yung bigas, hindi naman siya, of course, kung may pera tayo, mabibili na lang natin, no? Pero yung the point ba na yung bigas nanggaling siya sa palay, sa binhi. Tinatanim siya, magantay ka ng ilang mga buwan, 3 months, tapos i-harvest mo yan, di ba? Tapos mo i-harvest, lalagay mo sa sako, dadalhin mo doon sa yung parang sa amin tawag galingan, rosera, doon sa pinaprocess para maging bigas, di ba? Maraming proseso. Ganun din sa buhay natin. Yung mga sakripisyo na ginagawa natin, mayroon siyang maaani natin. Kaya sabi ng Panginoon, pag ika'y tamad, walang mangyayari sa buhay mo. Alam mo maging masipag. No?
At kung may pagpapalang darating, magbigay tayo ng pasasalamat sa ating Diyos. Magbigay tayo ng bigay pugay tayo sa Kanya. Kasi lahat po ng biyayang natatanggap natin ay galing po sa ating Ama sa Langit. Sabi nga ni President Russell M. Nelson, the joy we feel has little to do with the circumstances of our lives and everything to do with the focus of our lives. Kailangan nating magbigay ng focus sa buhay natin. Hindi natin matatapos lahat. Kailangan nating focus one at a time. Kanina, habang ginagawa ko yung mga trabaho ko, parang ayoko mag-open ng social media, especially yung Messenger. Kasi mawawala yung focus ko. Halimbawa, pag gumagawa ako nito, medyo masabi nating konting stress siya or stress na lang. Tapos pag open mo ng Messenger, may iba na naman itong dapat gawin. Tapos matitempt ka na replyan, baka ma-offend. Di po ba? So habang ginagawa mo, ay naubos yung oras mo. At nagkakaroon ka ng iba't ibang klaseng atensyon at emotional na nararamdaman depende sa nababasa mo ng mga message. Until na nakita mo na parang ayaw mo nang gumawa ng trabaho mo ngayon. Sa mga batang 90s pababa, kung pansin nyo noon, walang social media, walang gadgets. Grabe tayo sa focus-oriented. Paglaro-laro talaga. Pag-aral, talagang aral. Naalala ko pa noon, ng high school, uso yung mga crush, di ba? Doon natin binibigyan yung atensyon natin, isip natin si crush, di ba? Kumusta na kaya si crush? Di ba? Ganun, di ba? Pag-uwi sa bahay, yung inspired tayo na bukas, magkikita na naman kami ni crush, ng mga kaibigan ko, doon tayo humuhugot ng saya. Sa panahon ngayon, saan humuhugot? Sa cellphone, social media. Pag-uwi ko sa bahay, ano kayang games na lalaroin ko? Ano kayang update sa social media? Ano kayang lalabas sa YouTube? Di po ba? Ito yung mga generation ngayon. Pero sa mga batang 90s pababa, iba yung sa atin, iba yung joy natin, di po ba? Kaya kailangan na magkaroon tayo ng focus sa buhay. Kasi yung circumstances, andyan na yan eh. Parang hindi na natin pwedeng mag-blame pa doon sa mga nangyayari sa buhay natin. Kailangan na nating mag-isip kung ano yung pwede nating gawin. Ano yung pwede nating gawing solusyon at mag-focus tayo doon. Kaya kung ang focus natin ay kay Kristo, kahit sa gitna ng bagyo, mararanasan natin ang kapayapaan at biyayang mula sa Kanya. Pag tayo gumagawa po sa simbahan, tayo gumagawa po sa Ebanghelyo ni Kristo, sa paglilingkod sa Kanya, para ng ginagawa yun, magtuon tayo sa spiritual na aspeto ng buhay natin. Makita natin ang gaan ng buhay natin. Makikita natin na marami pa tayong magagawa. Pero pag uunahin natin yung sarili natin, ito po yung patotoo ko. Makikita natin pagsapit ng dapit hapon, marami tayong mga hindi nagagawa. Alam ko na meron pa kayong personal na patotoo regarding po dyan. Sabi ko nga, ano pa yung inaasam ng tao kasi we're not gonna stay here sa mundo ng 1,000 years. Di po ba? Tayo strangers lang dito. Pinanganak tayo dito, mabubuhay tayo dito ng mandalian, at babalik tayo. Ang opportunity na makabalik sa Kanya, yun dapat pagandaan natin. Kaya every moment ng buhay natin dito, crucial siya. May isang ina na nagtatrabaho araw-araw sa palengke. Maaga siyang gumigising, nagluluto, nagtitinda, at madalas ay nauuwi ng gabi. Pagod at basang-basa sa ulan. Pero sa kabila ng hirap, madalas mo siyang makikitang nakangiti. Isang araw may lumapit na bata at nagtanong, "Tita, bakit ang saya mo kahit pagod ka na?" Ngumiti siya at sinagot, "Anak, kasi alam kong binabantayan ako ng Diyos. Araw-araw may biyaya kahit hindi ko hinihingi." Ang simpleng sagot na iyon ay isang malalim na paalaala. Ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa ginhawa, kundi sa pananampalataya. Napakaganda po ng kwento na ito, na kung saan tayo gusto natin nakikita. Parang hindi tayo kumbinsido bilang tao sa mga bagay na hindi nakikita. Tulad ng halimbawa, pag-uunahin kong Diyos, makakain ba ako? Pag-uunahin ko ba siya, masisettle niyo yung problema ko? Di po ba? Gusto natin parating may sagot. Gusto natin na merong ebidensya. Pero yung pananampalataya, ito isang bagay na hindi natin nakikita.
pero naniniwala tayong totoo. Kaya napakaganda at napakahalaga po, tulad ng kwento ng isang ina, na patuloy tayo sa buhay. Kasi isang araw, lahat ng mga pinagdadaanan natin at pagdurusa at sakripisyo, babalik po yun sa atin. Tulad ng ating mga anak, nagka-graduate sila na matitino, makahanap sila mabubuting trabaho. Di po ba? Tayo, balang araw makapagpahinga tayo at sabihin natin, ginawa ko yung part ko sa pamilya ko. Ginawa ko yung part ko sa Panginoon. Ginawa ko yung part ko sa sarili ko. Marami sa atin ang naghahanap ng saya sa mga material na bagay. Pero ang tunay na kagalakan ay bunga ng pagkikilala sa Diyos at pagtitiwala sa Kanyang plano. Sabi nga ni Elder Dieter F. Uchtdorf, kapag pinili mong maging masaya sa gitna ng unos, pinapakita mo na kilala mo ang Diyos na nagbibigay ng biyaya kahit sa pinakamadilim na gabi. Di po ba? Kapag pinili nating maging masaya, ibig sabihin kilala natin yung Diyos. Minsan nagagalit tayo, minsan may nasasabi tayong hindi maganda dahil sa yung bang punong-puno ka na. Yung bang masasabi mo sa sarili mo, bakit sa lahat ng tawag sa akin pa nangyari sa araw na ito? Di ba? You expect na maganda yung araw mo, may lakad ka, di ba? Mga ganun, natalisod ka, nabasa ka ng ulan, bigla kang pinawisan, parang feeling mo baho mo na, mga ganong bagay dahil sa pawis. No, parang hindi ka komportable in short. Pero pwede nating piliin na maging masaya. Pwede tayong mag-relax, huminto muna, at sabihin sa ating sarili na, bakit ako nagkakarera? Yung buhay, hindi naman karera to eh. Yung buhay, kailangan nating mag-relax. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 59, verse 23, sinabi, "But learn that he who doeth the works of righteousness shall receive peace in this world, and eternal life in the world to come." No? Pag gumagawa tayo ng kabutihan, yung ating daan ay lumalawak. Pag gumagawa tayo ng mali, yung ating daan ay umiiksi. Gawin natin na maging patas sa kapwa natin. Gawin natin na magkaroon ng pagmamahal sa kanila. Isipin natin, kung ako kaya sa sitwasyon niya, anong mararamdaman ko? Pag ginawa ko to sa kanya, anong mararamdaman mo? Parati nating ilalagay yung ating paa sa kanilang sapatos. Kasi minsan, mga tao, gusto na nila kung ano yung makuha nila. Gusto na nila kung paano sila makakalamang sa kapwa nila. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng iba. Hindi nila iniisip yung masasaktan ba yung ibang tao, maapektuhan ba. Pero sabi dito sa DNC, no? Section 59, verse 23, pag ikaw ay gumagawa ng righteousness, ano ba yung sa Tagalog yung righteousness? Pagiging tama o paggawa ng tama, matatanggap mo ang kapayapaan sa mundong ito at ganoon na din yung eternal life sa mundong darating. Napakaganda pong isipin, yung requirements lang na isa is yung pagiging righteous natin. Paano ba tayo maging righteous? Yung sabi ko, kasi alam naman natin yung mali at tama. Kahit na huwag nating i-analyze, maramdaman mo yun eh, if tama o mali. Merong kurot kasi siya eh, pag alam mo na, ay, mali ito. Nakakaramdam ako ng guilt, nakakaramdam ako ng kurot sa aking puso. Pag tama siya, nakakaramdam ka ng sigla, nakakaramdam ka minsan ng pagod kasi yung tama minsan nakakapagod, di po ba? Gumising ka ng araw-araw, tama yun pero nakakapagod, di ba? Nakakapagod siya kasi, ito na naman, gising naman ako bukas ng 6 o'clock ng umaga or 5 o'clock ng umaga kasi malayo pa yung travel ko papunta sa aking trabaho. Pero pag-iisipin natin, yun yung mga bagay na kung masaya tayo, yun yung mga bagay na tumutulong sa atin para masigla tayo. Alam niyo po yung pagiging guru ko, gumigising ako ng 6:30 ng umaga kasi malapit lang. Yun yung tumutulong sa akin na maging healthy ako. Kasi pag walang pasok, minsan gumigising ako ng 10, natutulog ako ng mga 2 o'clock in the morning, di po ba? So yung minsan, yung mga sinasabi nating mga parang nakapagod tayo, yun pala tumutulong sa atin na maging maayos yung buhay natin, sarili natin. Isang pangako ito ng Diyos na ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa paggawa ng mabuti
at pagsunod sa Kanya. Maging sa Mosiah chapter 2 verse 41, sinabi ni Haring Benjamin, "Consider on the blessed and happy state of those that keep the commandments of God." Kapag tapat tayo, hindi lang biyayang temporal ang natatanggap natin, kundi biyayang espiritual na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Naalala mo ba si Job na wala sa kanya ang lahat? Kayamanan, anak, kalusugan. Pero sa kabila ng lahat, sinabi niya, "The Lord gave and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord." Binigay ng Diyos yun sa atin. Pwede niyang kunin yun sa atin. Kaya huwag tayong mapagmayabang sa ating sarili. Habang kanina nga, habang nagtatrabaho ako, naalala ko yung kwento ng isang pulubi. Humihingi siya ng pera sa daan. Hanggang isang araw, nakita siya ng mabuting tao. Nasabi ko na mabuting tao kasi kwento ko to di ba? So ganun, nakita siya at gusto siyang tulungan. Nag-offer yung mayaman sa kanya. Sabi ng mayaman, "Tutulungan kita. Meron akong negosyo na isa, ikay yung magbabantay nun, ikay yung magmamanage para magbago yung buhay mo." Tuwang-tuwa yung pulubi. Sabi pa ng mabuting mayaman, "Hindi lang yon. Kunin mo yung 9% ng income, net income ng business na yon. At yung 1% ibabalik mo sa akin." Sabi ng pulubi, parang nakakahiya naman po. Yung sa iba, sinasahudan lang yung nagtatrabaho, pero sa'yo, ibabalik ko sa'yo yung 1% lang, 9% sa akin. Pero sabi niya, ganun lang, para naunlad ka sa buhay mo. Dumaan yung mga araw, linggo at buwan, naging maganda yung negosyo pa ng mayamang may-ari na nagbabantay yung pulubi. Hanggang nakabili yung pulubi ng sasakyan, nakapagpatayo ng bahay. Isang araw sabi ng pulubi, "Teka, bakit ko bibigyan yung amo ko ng 1%? Or ng 10%, sorry ha. So yung buong pala, 9 tapos 1%, okay. So sa 100%, 10%, ganun pa din. Sabi niya, bakit ko bibigyan ng 1% out of 10? Mali biglang 10%, yun na. Sorry. 10%. Parang nagulo ko yung kwento 10% from 10 tag doon 100%, if I'm right, 10%. Ayun. 10% ng kita. Basta ganun siya. So sabi niya, bakit ko bibigyan ng 10% yung may-ari? Hindi naman siya tumutulong sa akin. Di po ba? Yun ang sabi niya. Wala naman siya dito. Ako yung nagpapakahirap. Tapos siya, uupo lang doon at tatanggap ng pera. Malaki na yung 100,000, sabi niya. Kasi milyon yung kita. Hindi niya binigyan yung isang araw. Hindi niya binigyan. Huminto siya ng pagbibigay doon sa mayamang tumulong sa kanya. Nakalimutan niya kung saan siya nanggaling. Isang araw, dumating yung mayaman, kinuha yung business. At doon nagtatapos yung kwento. Minsan nakakaligtaan ng tao na magpasalamat. Nakakaligtaan ng tao na kung saan siya nanggaling. Minsan, ganun din tayo. Nakakaala natin lahat ay binibigay ng Diyos sa atin. Gusto natin na maibigay niya. Nakalimutan natin yung mahalagang bagay. Lahat ng ito'y sa Kanya. At pulubi lang po tayo. Kailangan po nating respetuhin. Kailangan po nating magkaroon po ng disiplina sa sarili natin. Na hindi lahat ng pagkakataon nasa taas tayo. Kailangan na mayroon tayong disiplina at ganun din alam natin kung saan tayo nakatayo. Si Nephi, kahit itinapon sa dagat at nilibak ng kanyang mga kapatid, ay patuloy na umaawit ng pagpupuri sa Diyos. Si Alma at ang kanyang mga anak nakakita ng kagalakan matapos ang matinding pagsisisi at pagbabago. Sa bawat pagsubok nila, may biyayang dumating kasi hindi sila bumitaw sa Diyos. Noong panahon na simple lang ang buhay, walang social media, walang gadgets, pero masaya ang tao. Ang kasiyahan ay galing sa mga simpleng bagay. Pagtutulungan ng kapitbahay, sabayang dasal, kantahan sa gabi. Kapag umuulan, ang mga bata ay naglalaro sa labas. Kapag may problema, sama-samang nagdadasal ang pamilya.
Ang mga biyaya noon ay hindi laging pera, kundi kapayapaan at pagtutulungan. At kung iisipin, iyon ang tunay na panahon ng kagalakan at biyaya. Dahil ang puso ng tao ay malapit sa Diyos. Ang mensahe ng Diyos ay malinaw. Ang kagalakan ay isang pagpili. Hindi mo kailangang hintayin na mawala ang problema bago ka maging masaya. Kapag hinili mong magpasalamat kahit walang sobra, doon mo mararanasan ang biyaya ng langit. Kasi ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami ng iyong pag-aari, kundi sa laman ng iyong puso. Ang Ama sa langit ay nais tayong maging masaya, hindi lamang sa hinaharap, kundi ngayon. Ang mga pagsubok ay hindi parusa, kundi paraan upang makita natin ang kabutihan niya sa gitna ng lahat. Kapag natutunan nating magpasalamat kahit sa gitna ng luha, makikita natin na ang bawat araw ay panahon ng biyaya. Isang magsasaka ang nawala ng ani dahil sa bagyo. Nalungkot siya. Pero sa halip ng magreklamo, itinanim niya muli ang mga buto. Pagkalipas ng ilang buwan, tumubo ang mga masasaganang ani kaysa dati. Nang tanungin siya kung bakit siya hindi sumuko, sabi niya, sabi niya, kasi alam kong may Diyos na nagbibigay ng araw pagkatapos ng ulan. Ganyan din ang ating buhay. May bagyo, pero lagi ring may araw ng biyaya. Kung nais mong maranasan ang tunay na kagalakan, magsimula sa puso mo. Buksan mo ito sa pagmamahal, pagpapatawad at pananampalataya. Alam kong hindi madali maging masaya sa panahon ngayon. Pero kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay pareho noon, ngayon at magpakailanman. Marahil pagod ka na, pero huwag mong kalimutang ngumiti. Dahil may plano siya para sa iyo. At ang planong iyon ay puno ng kagalakan at biyaya. Ngayon, piliin mong maging masaya sa piling ng Diyos. Kahit mahirap, kahit mabigat, sapagkat ang kagalakan ay hindi dumarating mula sa mundo, kundi mula sa Kanya. Sa mga nakikinig ngayon, tandaan nyo, ang Diyos ay palaging nariyan. At kahit gaano kahirap ang buhay, may dahilan para ngumiti. May pag-asa kay Kristo. Mga kapatid, ito po si Brother Dave na nagpapaalala. Sa bawat pagsubok, may panahon ng kagalakan at biyaya. Manampalataya, magpasalamat at magtiwala. Maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Ako po'y masaya at masaya po akong makapagpahinga sa gabing ito para bukas, araw ng linggo, makapagsimba, makapag-meditate at makapagpasalamat sa Kanya. My dear brothers and sisters, kung saan man kayo ngayon, alam ko na mahal kayo ng Diyos. Alam ko na gusto niya maging masaya kayo. Piliin niyo na maging masaya ngayong gabi. Sa pangalan ng Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Amen.